UV Express na nagasa sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Inararo ang mga motorsiklo. Nanggit-git pa ng truck. Isang patay, 7 ang sugatan. Ang nanagasang driver, wala raw maalala sa nangyari. Ang buong detalye kaugnay ng pag-ararong yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. International Criminal Court pinag-utos na ipa-medical examination si dating Pangulong Duterte para matukoy kung talaga bang unfit siya for trial. Undersecretary ng DPWH na inakusahang naikipag-usap umano sa mga kontratista nagbitiw sa pwesto. Pati mga health centers na pinondohan pero hindi natapos o natenga na matagal, iimbestigan rin ng Independent Commission for Infrastructure. Magkasintahang OFW na halos 2 linggong nawala sa Hong Kong, naligaw raw sa bundok. Jeepney driver sa NAIA, minurang sumita sa kanyang enforcer, nag-dirty finger pa. Dugyot na care facility para sa mga senior citizen, in-inspeksyon sa Bukidnon. Ilang matanda at PWD nasagip. At Bagyong Ramil, magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Ano-anong lugar ang uulan ngayong weekend? May bagong nilabas na utos ang International Criminal Court o ICC. Para yan sa ilalim sa medical examination si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa The Hague, Netherlands. Layo na ang pagsusuri na malaman kung fit to stand trial pa si Duterte. Kaugnay ng kasong crimes against humanity dahil sa mga patayan sa ilalim ng kanyang war on drugs. Ayon sa ICC Pre-Trial Chamber, 3 eksperto, isang forensic psychiatrist, neuropsychologist at neurologist ang magsasagawa ng pagsusuri. Binigyan sila ng hanggang October 31 para magsumite ng ulat, habang November 5 naman ang deadline para sa komento ng defense, prosecution at Office of Public Counsel for Victims. Isang patay matapos mang-araro ang isang UV Express sa Pilcoa sa Quezon City. Ilang beses pa siyang nagpaikot-ikot sa kalsada. Giit naman ng ararong driver, wala raw siyang maalala sa nangyari. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, bukod sa isang nasawi, ilan ang sugatan? Bokmean, isa nga ang patay at hindi bababa sa 7 ang nasugatan matapos nga mang-araro ng UV Express sa kahabaan ng Commonwealth sa Quezon City kanina. Napahiyaw ang mga nasa loob ng isang sasakyan nang makita ang UV Express na inararo ang 3 motorsiklo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Sa hiwalay na kuha, kita ring humarurot at pagewang-gewang ang parehong UV Express. Muntik pa itong sumagi sa isang truck. Nag-U-turn ito at binangga ang plastic barrier. Nagkalat ang mga nasirang parte ng mga nabanggang motorsiklo. Napaupo rin sa tabing kalsada ang isa sa mga nabanggang rider. Nagkasugat siya sa kanyang tuhod. Sa parehong video, nakagitgitan din ng UV Express ang truck na ito hanggang sa huminto sila. Nahagip din sa CCTV ng MMDA ang UV Express. May nakasabit pang parte ng motor sa harapan nito. 3 beses po siya nagpaikot-ikot sa Commonwealth. Kaya ganun na lang karami yung kanyang tinamaan. Sa tala ng mga pulis, may isa ring namatay. 2 sasakyan at 13 motorsiklo ang nasira. Kwento ng isang driver na nakakita sa disgrasya bagong insidente ay tila may humahabol sa UV Express. Kwento ng isang driver na nakakita sa disgrasya bagong insidente ay tila may humahabol sa UV Express. Parang sadya talaga, parang sadya yung Kasi sa inner lane sila, galing sila sa U-turn slot ng Techno Hub eh. Tapos bigla siyang parang sinadya niyang bagain yung mga motor na nakapark. Kwento naman ng driver ng nabanggang kotse, may nakagitgitan pang truck ang UV Express. Masusukol na siya ng truck. Siguro mga 2 sasakyan bago ako ang pagitan namin. Nakatrasan niya na ako para makatakas siya. And then hinabol ko na siya. Naghahanap buhay lang naman din po kami ng maayos eh. Kung wala siya sa kondisyon mag-drive,
Sana sa bahay na lang siya. Nasa ospital naman na ang isang rider na napuruhan. Ang asawa naman ng isa pang biktima, nag-alala dahil hirap tumayo at hindi makalakad ang rider na mister matapos mapuruhan. Wala pa rin halos lakas yung asawa ko. Nag-alala talaga kami lahat kasi hindi namin expected eh. Doon sa driver, siguro sana inisip niya yung action niya. Nahuli rin agad ang nang-ararong motorista. Ayon sa pulis, hindi raw matandaan ng driver ang nangyari. Tinatanong nga namin kung puyat ka ba, nakainom ka ba, or naka-take ka ba ng something. Wala po at sinasabi lang po niya, nagdilim daw kanyang paningin, hindi na niya maalala. Tinanong namin kung meron bang problem or may pinagdadaanan ba kanyang mister. Ang sabi po niya may mga incident daw talaga na parang nawawala sa sarili. Humingi naman ng tawad ang driver. Maya-maya napainom siya ng gamot matapos daw sumama ang kanyang pakiramdam. Mahaharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple damage to properties, multiple physical injuries at homicide. Sa ngayon, Bokmean, nagawa na rin nga ng investigasyon ng Land Transportation Office at inaantay na nga rin ang resulta ng drug test ng UV Express driver. Bokmean. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Siya na ang mali, siya pa ang galit. Nag-beast mode ang isang tsuper sa NAIA ng sitensya ng traffic enforcer. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Nakaparada lang sa gilid ng kalsada sa Pasay City ang modern jeep na ito habang tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Yun nga lang, bawal pumarada sa lugar na yan. Nang sitahin ng mga enforcer, imbis na umabante ang driver, abay nang bastos. Oh, yan mga junisyon na to, walang galang, walang respeto. Ayan, no? Respeto. Akala mo makakasakay ka ngayon, wala akong papasakay sa yung pasahero ngayon. Nagmura. Respeto. Oh, sige. Oh, hindi ko ba pulito yung basura? Oh, baba. At nag-dirty finger pa. Matigas, ayaw mulis, oh. Ayan, oh. Nangyari yan malapit sa NAIA noong October 8. Sa halip na makipag-ayos, binastos pa ang enforcer kahit binivideoan siya. So, Kalaunan, umalis din ang jeep pero nakarating na sa LTO ang viral na video. Ayon sa Land Transportation Office, sinuspindi ng 70 araw ang lisensya ng driver at pinadala ng show cause order para magpaliwanag kung bakit hindi dapat tuluyang bawiin ang lisensya niya. Pati ang kooperatiba ng modern jeep, pinagpapaliwanag din ng LTFRB. Hanggang October 22 ang deadline. At kung hindi sila sisipot, posibleng makasuhan. Paalala po, ang kalsada hindi lugar ng yabangan, kundi ng disiplina. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nag-resign ang Undersecretary ng DPWH na inakusahang nakikipag-usap daw sa mga kontraktor. Meron pang dagdag na akusasyon si Congressman Leandro Leviste. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Hindi pa man nagiinit sa pwesto, nagbitiw na agad ang Undersecretary ng DPWH na si Ari Perez matapos madawit sa isyu ng umano'y mga contractor appointees sa ahensya. Si Perez ang opisyal na pinangalanan ni Batangas Representative Leandro Leviste na base sa mga narinig niya. May ipinangalanan na po akong isa at yan po ay si Undersecretary Ari Perez. Siya po ay may history sa mga dati niyang mga posisyon na hindi masyadong maganda sa bidding at sa procurement. At siya ay nakasama ni Secretary Dizon sa BCDA. Inakusahan ni Leviste na nakipagkita at nakipag-usap umano si Perez sa mga contractor ng DPWH sa labas ng opisina nito. May mga red flag tulad ng bakit sa labas ng opisina sa mga contractor na magbibid sa mga proyekto. In the context of DPWH, we should hold our officials to a high standard. We cannot give them the benefit of the doubt. Ayon naman kay Secretary Vince Dizon, kusa nang nagbitiw si Perez para hindi umano makaistorbo sa paglilinis ng ahensya. That's very unfortunate. It's very unfortunate, but you have to give it to former Undersecretary Perez.
may delikadesa siya, may dignagan siya. Hindi siya kapit tuko. Siya na mismo nagkusa. Pero, ganun talaga ang gobyerno eh. Dagdag pa ni Leviste, base ulit sa mga sumbong sa kanya, marami pa raw sa appointees ni Dizon ang may koneksyon sa mga contractor. May mga contractor pa rin daw na nagrereklamo ng kickback at pasikreto raw na nakikipag-meeting ang ilang opisyal ng DPWH. Talamak pa ang kickbacks sa DPWH, nilapitan sila ng mga contractors at sana i-disclose nila ang mga meetings na ito at i-assure nila ang taong bayan na hindi sila tatanggap ng kickbacks. Sa ngayon, wala pang itinatalagang chairman ng Bids and Awards Committee at kahit nagbitiw na si Perez, patuloy pa rin daw siyang iimbestigahan ng ahensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nagpaliwanag si Health Secretary Ted Herbosa tungkol sa viral video niya kung saan sinabi niyang bahala na ang LGU na sumagot sa mga nakatenggang health center. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. At least tayo nag-expose. Well, it's better tayo nag-expose kesa tayo in-expose. Bahala na sila magpaliwanag si LGU. Viral ang bahagi ng live stream na yan kung saan maririnig si Secretary Ted Herbosa habang ini-inspeksyon ng isang nakatiwangwang na Super Health Center. Marami ang nagtaas ng kilay sa komentong yan dahil tila naguhugas kamay daw ang ahensya. Deleted na ang video at agad nagpaliwanag ang kalihim. The problem in government is that I get all the blame. Remember, if the health system is poor, even if it's devolved, who do you blame? The Secretary of Health. Everybody blames the Secretary of Health for poor health care. Even if I'm not the one running the healthcare system. Una nang ininspeksyon ng DOH ang hindi tapos na Super Health Center sa Marikina at ang delayed na pagbubukas ng isa pang health center sa Antipolo. Parehong nagtuturuan ng DOH at ang dalawang LGU kung sino ang may pagkukulang. Ang investigasyon sa mga health center ang dahilan, kaya ipinatawag sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si Herbosa. Ayon sa kalihim, nadagdagan pa nga ang super health centers na hindi napapakinabangan. Mula 297, nadagdagan pa ito ng 3. Ayon kay Herbosa, sinabihan siya ng ICI na ipagpatuloy ang investigasyon. Inirekomenda rin ng ICI na dapat humingi ng tulong ang DOH sa taong bayan para matukoy ang iba pang palyadong health center. Pera naman to ng mga taong bayan. So yung taong bayan na rin ang mag-report sa akin ng mga facility na nakapadlock or hindi gumagana. Sisilipin daw ng DOH kung may mga anomalya sa mga ire-report na proyekto. Pag-imbestiga sa anumang infrastruktura ang mandato ng ICI, pero sa ngayon daw, sa flood control projects muna nakatuon ng pansin ng komisyon. Mahigit 200,000 flood control projects pa ang kailangan imbestigahan. Pero kapag nagkaroon na raw ng kapasidad ng komisyon, ay masisilip na rin ang iba pang proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Kinwestiyon ni Navotas Congressman Toby Chanco ang DFA kung bakit hindi pa kinakansela ang passport ni resigned Congressman Zaldico. Ayon kay Chanco, may kapangyarihan ng DFA na magkansela ng pasaporte pero hindi pa rin ito ginagawa sa pasaporte ng dating kongresista. Ayon kay Chanco, maituturing na national security threat si Ko. Kabi-kabila kasi ang protesta dahil galit ang taong bayan sa korupsyon. Kabilang si Ko sa idinadawit sa anomalya sa budget insertion at sa flood control project. Sa huling impormasyon ng DOJ, nasa Spain o Europe ang nag-resign na kongresista. Ayon naman sa DFA, alinsunod sa bagong Passport Act, pwede nilang kanselahin ang pasaporte ng isang individual kung may utos ang korte, kapag ang individual ay pugante o nabistong peke ang kanyang passport. Ang sentimiento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Zaldico dito. Dapat naiintindihan yan noong mga may kapangyarihan na pabalikin siya. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao at baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon. Binasura ng Pasay RTC ang petisyon ng kontratistang si Curly Diskaya para sa writ of habeas corpus. Ang writ of habeas corpus ay ang proteksyon na binibigay ng korte sa isang taong kinulong. Wala rin nakikita ang korte na pang-abusong ginawang Senado nang ipakontempt at ipadetain si Diskaya. Dahil po dito, mananatiling nakakulong sa Senado si Diskaya. Matatandang na cite in contempt si Diskaya dahil sa umunay pagsisinungaling sa pagdinig ng Senado o ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga manomalyang flood control projects. Tuloy ang pangalampag ng iba't ibang grupo kontra korupsyon. Bukod sa panawagang tuldukan na ang katiwalian, nanawagan din ng mga nagrally na isa publiko ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure.
Nasa frontline ng balita yan si Rainiel Pawit. Patuloy ang krusada ng ilang grupo para tutulan ng nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Ngayong Biyernes, sa EDSA Shrine nila ipinakita ang pagkadismaya sa umano'y trilyong pisong nakulimbat dahil sa mga flood control project. Present sa protesta ang aktor na si Edo Manzano. Sa mga nakalipas na araw, sunod-sunod ang satire post online ni Manzano tungkol sa mga kurakot na kontraktor at politiko. When it comes to our taxes, we pay, we stay, and we pray. You know that hopefully someday, ang lahat ng ating mga binabayaran will be used to build roads, schools, and more important, dreams para sa ating mga kabataan. May mga nagbihis din ng buhaya at nakabarong na sumisimbolo sa mga ganid na politiko. Kada Biyernes, target umano ng mga anti-corruption group na magprotesta sa iba't ibang lugar sa bansa. Mag-ingay po tayo kasi yun na lang po ang hawak ng taong bayan. Ordinaryong mamamayan po tayo, kitang-kita natin lahat na halos ng institusyon ay hindi na gumagawa ng tama. Nagtirik rin ng kandila ang grupo upang ipanalangin ang investigasyon at mga nasasangkot sa korupsyon. Panahon na raw para umunlad ang bansa at mawalis ang katiwalian. Nag-walkout naman sa kanilang campus ang grupo ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Metro Manila. Ito'y para ipakita ang galit at dismaya nila sa paulit-ulit na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nagmarcha rin ang mga scholar ng bayan mula sa UP Manila at Diliman, sa Taft Avenue at U-Belt papuntang Mendiola. Mariin nilang kinokondena ang katiwalian sa administrasyon na nagresulta raw sa sunod-sunod na pagtapyas sa budget sa sektor ng edukasyon. Danas po namin lahat na kulang pa po yung pondo na edukasyon, lalo na sa sitwasyon ng UP Manila na kulang-kulang ang mga pasilidad o kaya naman sira-sira pa po. Panawagan nila maging transparent ang Independent Commission on Infrastructure o ICI sa ginagawa nilang investigasyon sa flood control scandal. Hindi nga natin alam kung ano nangyayari sa ICI, di ba? Ano ba? So, kung mapapansin mo, wala pa rin na-arrest ng contractor. Sa labas naman ng ICI, nagprotesta ang grupong ito. Panawagan din nila ang isa publiko ang pagdinig ng komisyon. Nauna nang sinabi ng ICI na hindi raw pwedeng isa publiko ang pagdinig para maiwasan ng anilay trial by publicity o panghuhusga ng taong bayan sa mga dawit na personalidad. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Natagpuan ng dalawang OFW matapos ang halos 2 linggong pagkakawala sa Hong Kong. Nabuhay raw sila sa pagkain ng mga halaman at tubig mula sa sapa nung nawala sila sa bundok. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Matapos ang 12 araw na paghahanap, natuntun na ng Hong Kong Police ang magkasintahang Pinay OFW na napaulat na nawawala noong pang-October 4. Kinilala ang dalawa na sina Aimee Pabuaya at Aleli Tibay, mga domestic worker. Dinala na sila sa himpilan ng Hong Kong Police at na-turn over na rin sa Migrant Workers Office. Ayon sa source ng News 5 na ispatan ng isang kapwa Pinay ang dalawa sa isang restaurant sa Shatin District kagabi. Nasa kalahating oras na biyahe ang layo nito sa Longmon Country Trail kung saan sila huling nakita bago mawala. Nawala daw sila sa hiking on a certain trail, na yung Longmon Country Trail. Nakatawag na raw si Aimee sa kanyang kaanak sa Pilipinas. Hindi pa raw ito makapagkwento ng detalyado dahil sa panghihina. Pero papiyaw ring na ibahagi ang kanilang pinagdaanan noong sila'y mawala. Yung kinakain nila yung prutas na lang doon or vine. Tapos yung iniinom nila yung tubig sa sapa. Iniimbestigahan pa kung paano nakalabas ng trail site ang magkasintahan. Palaisipan din kung bakit hindi sila agad nakahingi ng tulong sa mga otoridad, kaanak o sa employer. May ilang impormasyon mula sa Filipino community sa Hong Kong na posibleng problema sa pera ang dahilan ng umano'y pagkawala o pagtatago ng dalawa. Kinumpirma ng DMW na sinibak na ng kani-kanilang employer ang magkasintahan. Kaya kukunin na yung kanilang belongings doon sa kanilang employer. Pero bago pa man ito mangyari ay susubukan muna nilang magpaliwanag sa kanilang employer kung ano nangyari. Inaayos na ng DMW ang repatriation ng dalawa pabalik ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, maganda sa maulang weekend dahil sa Bagyong Ramil. Direkta na nga magpapaulan sa Kabikulan at Samar Island.
Napanatili niya ang lakas nito sa Tropical Depression category sa layong 595 km silangan ng Huban, Sorsogon. Nakataas na rin ang wind signal number 1 sa buong Bicol Region, hilagang bahagi ng Samar Island at sa malaking bahagi ng silangang Luzon. Posibleng lumakas sa tropical storm category bago maglandfall bukas sa Catanduanes. Bagya po itong aakyat para maglandfall muli sa Isabela o Aurora sa linggo at saka nitong tatawirin ang Central Luzon. Sa datos ng Metra, bukas ay ramdam na ang ulang dala ng Bagyong Ramil sa Katimugang Luzon. Kabilang ang Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa. Pati na sa Cagayan Valley at ilang lugar sa Central Luzon. Posible rin magpaulan ang buntot nito sa Visayas. Sa linggo ay posibleng malakas na rin ang buhos ng ulan sa Northern at Central Luzon, lalo na sa Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan, Benguet, Nueva Vizcaya, La Union, Ilocos Province, Aurora, Quirino at Cagayan. Mahagip din ng Bagyong Ramil ang Metro Manila kaya maghanda po sa maulang weekend. Showbiz tonight na tayo. Inamin ni Julia Montes na may pinagseselosan din siya kay Coco Martin. Sinabi yan ni Julia sa sit-down interview niya kay DJ Chacha. Pero hindi raw sinabi ng aktres kay Coco kapag may pinagseselosan siya. Hindi rin daw siya confrontational. Basta ang lagi raw niyang relationship rule ay wag lang magkakamali. 2012 nang unang magkatrabaho sina Julia at Coco. Ilang taon na rin ang nakaraan nang i-confirm nila ang kanilang relasyon. Mga nakakatrabaho niya, meron pa rin. Meron pa rin. Kasi may meron pa rin eh. Teka naman, Jules, nandun pa lang ako. Una kaya kita. Oo, meron. Siyempre, pagka may pinagseselosan. Ba, ang gwapo ni Coco. For the release ng bagong kanta this month, ang singer na si Isa Pressman. Yan ang Love Me Hard. Pinost niya yan sa kanyang Instagram. Ang chika ni Isa sa post, habang binubuo niya ang kanta, naisip niya raw ang idea na finding self-love na that leads to meeting real love, quote unquote. This October 22 na ilalabas ang kanta niyang Love Me Hard. Marami pa akong baong chika mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, News 5 exclusive. Pananakit ng pulis sa kanyang batang anak sa pool sa video. VP Sara, nilaglag daw ang ama nang magsalita tungkol sa overpriced laptop ng DepEd ayon kay Yusek Castro. Maruming care facility pinasara ng DSWD sa Bukidnon. At Rica Peralejo, inamin kung sino ang dahilan ng pagtanggap sa pelikulang Manila's Finest. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, may importanteng paalala po ang Toyota Motor Philippines sa mga may-ari ng ilang modelo ng kanilang sasakyan. Nagpapatuloy po ang special service campaign ng kumpanya para ma-check ang inyong mga airbag inflator. Sakop ng service campaign ang mga front passenger airbag inflator ng Alfarda model na may production period mula May 2010 hanggang December 2012. Gayon din ang Corolla model mula May 2001 to August 2008 at April 2010 at October 2013. Para sa Vios, mula October 2006 to March 2007 at January 2009 to June 2013. Susuriin din ang front passenger airbag inflator ng Yaris model na may production period mula September 2005 to June 2013. Kailangan ding ipacheck ang driver side airbag inflator ng mga RAV4 na may production period mula July 2003 to April 2005. Kapag lumabas sa inspection na depektibo ang airbag inflator, ay papalitan nito ng libre ng authorized Toyota dealership. Mga kapatid, huwag po niyong baliwalain ang paalalang ito. Kapag hindi napalitan ang depektibong airbag inflator, imbis na gumana ng maayos ay maaari itong sumabog at magdulot ng injury o kamatayan.
Muli mga kapatid, hinihikayat po ng Toyota Motor Philippines ang mga apektadong vehicle owners na ipasuri na ang inyong mga sasakyan para maiwasan ang disgrasya. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nilaglag daw ni VP Sara Duterte ang administrasyon ng kanyang ama sa isiniwalat niyang korupsyon sa overpriced laptop sa DepEd. Napansin daw yan ni Yusek Claire Castro. Nasa prole ng balitang yan si Maricel Halili. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng department. Madaming reports of corruption inside. Oo, lalo na nung panahon ng tatay mo. Dito talaga mas ilalaglag mo tatay mo dito. Hinimay ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang personal vlog ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang forum. Ayon sa bise, ginamit ang confidential funds ng DepEd sa investigasyon sa mga umano'y anomalya sa ahensya, kabilang ang pagkuha ng overpriced laptop na dumaan daw sa ilalim ng procurement service ng Department of Budget and Management. Hindi nga sa amin nangyari yung procurement. Oh. Diba, mga ka-clear? Nilalaglag niya ang tatay niya dito. Sige, papakita ko sa inyo kung bakit. Diba? Inamin niya, hindi sa kanya. Ayon kay Castro, nilaglag ni VP Sara ang administrasyon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isiniwalat niyang korupsyon sa overpriced laptop sa DepEd. Tanong ni Castro, nasaan na ang resulta ng mga investigasyon kung totoong dito ginamit ang kontrobersyal na pondo? Ang daan-daang milyong pisong confi funds ng DepEd at ng Office of the Vice President ang isa sa mga basehan kaya pinapa-impeach ang bise. Ayon kay Castro, higit 1.5 million laptop, libro at iba pang gamit sa classroom ang nakatenga sa mga warehouse noong 2020. Sa ngayon, inaksyonan na raw ito ni DepEd Secretary Sonny Angara. Sa panayam naman sa programang Sa Totoo Lang, ibinalik ni Yusek Castro ang pagdududa ni VP Sara kung bakit nasabi ni PBBM na hindi aabot sa kanya ang investigasyon ng anomalya sa flood control project. Una na ring sinabi ng bise na kumpiyansa siyang hindi siya madadawit sa issue. So, kung sasabihin niya na siya ay hindi sure siya na hindi siya madadawit. O saan niya kinuha yon? May bolang kristal ba siya? Sa ngayon, idinadawit sa issue ang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Bongo. Sabi ng senador, nililihis lang ang investigasyon at dinadamay ang kanyang pamilya na sinasabing konektado raw sa mga proyekto ng mga diskaya. Tingin ko huwag siya masyado malungkot kung kaya naman niya ipagtanggol yung sarili niya. Hindi naman siya kailangan na parang nakakaawa yung dating kapag nagkakaroon siya ng press con. May pahayag din si Castro sa mga diskaya na unang nagsabing hindi nakikipagtulungan kung hindi sila gagawing state witness. Tingin ko hindi naman sila magiging kawalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Wala pa ring awat ang mga lindol sa bansa, kabilang dyan ang magnitude 6 earthquake na yumanig sa Surigao del Norte kaninang umaga. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sa kuha ng CCTV sa computer shop na ito sa General Luna sa Surigao del Norte, kita ang biglang pagyanig. Napatakbo palabas ang customer, pati ang isa pang babaeng nasa loob ng bahay. Sa restaurant namang ito, naglilinis pa ng bintana ang isang staff nang biglang lumindol. Sa isa pang CCTV footage, kita ang pagyanig sa kalsada. Ang napadaang motorsiklo, nagdahan-dahan ng anar. Kuha naman yan ng CCTV sa Surigao City. Napababa sa second floor ng bahay ang isang babae kasama ang kanyang anak. Lumabas sila ng bahay. Naramdaman din sa Surigao del Sur ang lindol. Sa bayan ng Kantilan, sa pool sa video ang pag-uga ng refrigerator at ng ibang gamit sa kusina. Grabe! Ayon sa FIVOX, magnitude 6 na lindol ang tumama sa Surigao del Norte. Sa bayan ng General Luna ang epicenter ng lindol at naramdaman sa mga karatig na lugar. Higit 300 aftershocks nang naitala. Paglilinaw ng FIVOX, walang koneksyon ang lindol sa Surigao del Norte sa mga nagdaang lindol kamakailan. Hindi rin daw magre-resulta sa The Big One.
So magkakaibang earthquake generators po ito. These are not connected to the West Valley Fault. We're part of the Pacific Ring of Fire. And again, yung sunod-sunod na pagyanig only shows that we are seismically active. Ilang oras lang matapos ang pagyanig sa Surigao del Norte, isa pang lindol ang tumama sa Pagudpud, Ilocos Norte. Naglabasan sa kalsada ang mga nakaramdam ng magnitude 5.2 na lindol. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Si Piolo Pascual ang big factor ng pagbabalik pelikula ni Rica Peralejo sa MMFF entry na Manila's Finest. Ayon kay Rica, naniniwala siyang kapag gumawa ng pelikula si Piolo ay siguradong maganda. Malaking tulong daw ang aktor kaya naging smooth ang kanyang pagbabalik pelikula. Ang Manila's Finest ay produced ng MQuest Ventures at Signal at isa ring official entry sa 2025 Metro Manila Film Festival. It just feels comfortable. Parang I don't really feel alienated or like a little bit awkward kasi may history na kami. Ipinasilip ang day 1 ng shooting para sa book 2 ng hit series na Ang Mutya ng Section E. Magbabalik ang tambalang Jayfer o JJ na role ni Ashlyn Olviga at Kiefer na role naman ni Andres Mulak. May sneak peek din sa kanilang co-star na si Robin Angeles na gumaganap bilang si Yuri. Makakasama din sa Season 2 ng series ang bagong cast, kabilang sina Joko Diaz, Billy Villeta at Jeffrey Hidalgo. Streaming sa Viva One o Viva One ang Mutya ng Section E, The Dark Side sa November 21. Susunod, 17 senior citizen nasagip sa dugyot na home for the aged sa Bukidnon. Lakas CMD, binabalak sampan ng ethics complaint si Congressman Kiko Barzaga dahil sa pratang niya sa ilang miyembro ng partido. At kilalanin ang mga nominado sa Mnet Asian Music Awards o MAMA 2025. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kaawa-awang kalagayan ng mga nasagip na senior citizens sa sinalakay na home for the aged sa Bukidnon. Ang ilan sa kanila may katabi pang inidoro sa kwarto. Aniya sa frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Nanlilimahid na ang sahig, matigas ang higaan. Ang isa may katabi pang inidoro. Maalikabok at marurumi ang mga kwarto. Ganyan dinatna ng mga tauhan ng DSWD ang isang home for the aged sa Maramag, Bukidnon noong Sabado. Nagsagawa ng rescue operation ang mga otoridad dahil ayon sa DSWD, hindi sumusunod ang care center sa mga requirement para mabigyan sila ng permit to operate. February pa raw nang abisuhan nila ang mga namumuno rito. Pero hanggang ngayon, marami pa ring umanong paglabag ang center. Gaya na lang ng walang nakabantay ng kwalipikadong caregivers at mga medical team. Kung mapapansin natin dito sa loob, merong anidoro. Itong anidoro, katabi naman nito ang kanilang katre. At kung mapapansin natin dito sa itaas, meron naman siyang ilaw, pero dito sa kanilang bintana, medyo nilalawa na. At sa loob naman, mapapansin din natin na medyo maalikabok din. At dito naman, may gripo sa loob ng kwarto pero paminsan-minsan walang tubig. 17 nananatili sa center ang na-rescue at inilipat sa pasilidad ng DSWD sa bayan ng Manolo, Fortich. Isa-isa silang sinuri. Yung iba kinakailangan pang i-oxygen dahil nangihina na. Ang iba naman tila takot na sa tao. Mahirap yung kondisyon nila, nakakaawa talaga. May iba sa kanila na parang natatakot sa tao, even no, parang hesitant sila na parang natatakot silang hawakan. Ayon sa kaanak ng mga na-rescue, hindi umano nila alam na illegal ang center. Hanapan namin ng yung facility na mas kuan sa kanya kasi hindi siya dito pwede kasi pagbata dito, yung legal na.
Pero paglilinaw ng may-ari ng Home for the Aged, may permit naman sila sa munisipyo at sa Security and Exchange Commission. Actually, registered kami sa sa SIC at saka registered kami sa province. Ang kulang namin, pinag-process pa namin yan. Hanggang ngayon, noon panahon, hindi pa namin nakuan, na naman dito naman ang permit to operate, permit sa munisipyo. Kasi lang, hindi lang naman magkulap ang makuha ang sa DSWD ang registered. Kulang kami sa financial. Layon daw nilang tulungan at sagipin ang mga matatanda na walang matirhan at sa kalsada lang natutulog. Kaya umaasa silang makakabalik sa kanilang operasyon. Yang panawagan ko lang sa DSWD, tulungan naman niyo kami. No? Kaya hindi naman kami kompetensya sa inyo. Naggawa lang kami ng sa kapwa nating tao, Pilipino. Sa ngayon, sarado na ang pasilidad habang nasa pangangalaga ng DSWD ang ilan sa mga nasagip na individual. Ang iba naman kinuha na ng kanilang mga pamilya. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Binabalak ng Lakas CMD na sampahan ng ethics complaint si Congressman Kiko Barzaga. Nag-ugat yan sa kanyang Facebook post kung saan gagawin daw state witness sa flood control scandal si Congressman Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang mga pictures sa meeting daw ng partidong Lakas CMD. Sa caption, binanggit ni Barzaga na magsisilbing state witness sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects si late Representative Martin Romualdez. Susuportahan daw ng ilang kongresista si Pangulong Bongbong Marcos kapalit ng proteksyon. Kabilang sa nabanggit si Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Pero ayon mismo kay Adyong, kasinungalingan ang mga paratang ni Barzaga. Kaya naman pinag-iisipan na ngayon ng Lakas CMD na maghain ng ethics complaint sa Kamara laban sa kongresista. Yung accusations na ganon, allegations na ganon, it already abused his privilege of being a member of the House. Definitely the behavior is unbecoming of a parliamentarian, the action and the behavior. Tinuligsa rin ni Adyong ang mga nakalipas na aksyon ni Barzaga sa kasagsagan ng plenary session sa Kamara, kabilang ang paglapit at tila pang-aasar niya kay House Majority Leader Sandro Marcos sa plenary hall noong Setyembre. Acceptable ba yung bigla mo lang mag-approach ka sa isang kasamahan mo na hindi ka naman niya iniestorbo, tapos bigla mo siyang i-video, ihaharas mo siya, tatanungin mo siya, ipoprovoke mo siya ng certain response na tapos naka-live ka, that's already harassment. Wala pang tugon si Congressman Barzaga sa planong panibagong ethics complaint laban sa kanya. Bago ito, naghain na ng reklamo laban sa kanya ang mga dati niyang kasamahan sa National Unity Party o NUP. Dahil naman ito sa anilay hindi magandang asal bilang kongresista, bunsod ng mga mapanirang post laban sa mga kapwa-opisyal. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste naman na miyembro ng Lakas CMD, may salungat na paniniwala tungkol kay Congressman Barzaga. Hanga ako sa kanya at I think na kailangan natin ng mas maraming mga independent voices sa Kongreso. And I would like to credit Congress for allowing other members to speak openly with different opinions. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Abangan, dalawang baka sa Caloocan, di na may tampuhan sa gitna ng kalsada. At mga K-pop group at solo artist na nominado sa Mnet Asian Music Awards, kilalanin. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
na naman ang K-pop fans sa pagboto. Inanunsyo na ang mga nominado sa Mnet Asian Music Awards o MAMA 2025. Para sa Best Male Group, maglalaban ang 17, Tomorrow by Together, Boy Next Door, and Hypen, Raise, Stray Kids at Zero Base 1. Best Female Group nominee naman ang aespa, Baby Monster, Idol, IVE, Les Seraphim at Twice. Best Male Artist, maghaharap dyan sina NCT, Mark, EXO, Baekhyun, BTS Jin, G-Dragon at BTS J-Hope. Best Female Artist nominee naman sina Ugi, Blackpink Jennie at Jisoo, Girls' Generation Taeyeon at si Blackpink Rosé. Bigatin din ang mga nominado sa Artist of the Year just like aespa, G-Dragon, Jennie, 17, Twice, at marami pang iba. Abangan ang awarding sa 2025 MAMA this November 28 and 29 sa Hong Kong. Iba talaga sa TV5. Kinilala ang News 5 sa Malabon Ahon Media Awards na highlight ng pagdiriwang ng Araw ng Pasasalamat sa 2025 sa Malabon Sports Complex. Tumanggap po tayo ng Plaque of Appreciation bilang essential partner ng lungsod ng Malabon. Kabilang dyan ang Tampobong Festival coverage ng Good Morning Kapatid. Kasama rin ang ating kapatid sa MVP Group, ang Meralco, na pinarangalan na bilang top business at real property taxpayer. Kaya mula sa News 5, kami ang inyong kapatid sa balitaan at public service. Sa mga bumubuo po ng Malabon Ahon Media Awards, thank you po sa inyong pagtitiwala. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy weekend mga kapatid. Para naman sa ating pabawang Pamba-Good Night, may dalawang baka na nagmistulang bida-bida sa love story ng kalsada sa Caloocan. Bida lang yun, bida-bida. Dagdag ko. Habang traffic sa umaga, traffic din sa feelings dahil itong dalawang baka tila nagkakatampuhan sa gitna ng daan. Ang sabi ng uploader, parang magjowa raw na ayaw magbati. Ba't nangingialam kayo? Ang komento ng netizens, baka naman gusto nilang ilugar ang tampuhan. May isa pang pabirong hirit, baka pwedeng magbati na kayo at umuwi na. Ika nga, ikaw lang ang love niyan, ate. O, di ba? Hirap na hirap sa lahat ng binasa natin, hirap na hirap ako sa part na yun. Ang cute naman. May ihirit si Sir Ed. Ito, anong entry? Baka naman may ihirit ka. Ayaw kasing umurong eh. Ayun. Mga bakaw sa kalsada. Yan, pinahirit mo kasi tuloy, humirit nga. Ikaw ha? Pwede. Che, mag-extra Okay, pabay na tayo. Yan po ka rin na siguro ng pag-iwan sa lagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa lunes mga kapatid, kami inyong kapatid sa balitaan at public service. Ako po si May Andos Baños Oraseo. Ako lang po si Ed Lingao. Walang iwanan sa Frontline Tonight.